Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan itong parehong leader ng Kongreso sa Upper and Lower House. No, si Speaker Martin mukhang may sinabi rin, no, kay former Senate President Chis Escudero. Okay, kasi itong si Escudero mukhang bitter po ito no. At ganun din po si Tito Soto na siyang bagong Senate President sinagot po yung isang fake news na kumakalat ngayon. Mukhang nag-e-emplanta na naman ng kalokohan, kasinungalingan at disinformation campaign itong mga Duterte minions. Kasi po talagang ano sila wala na, basura na tong mga to. O puro kasinungalingan, puro pandarambong, puro kabastusan, kademonyohan na lang ang ginagawa nila. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan muna natin mga kababayan, ito pong sinabi ni Speaker Martin tungkol sa reaction niya sa mga achievements na iginigiit ni former Senate President Chis Escudero. Naku, marami palang accomplishment si Escudero. Ano accomplishment mo? Ilang batas ba yung napirmahan ng Pangulo? Natapos nyo ba lahat yung LEDAC bills? Ilan ba yun? Ilan lang, dadalawa lang yata o tatatlo lang 20 po yung LEDAC bills ng Pangulo Saka anong accomplishment mo? In-archive nyo yung impeachment trial, tinenggan ninyo, hindi nyo sinunod yung sinasabi ng Constitution, Article 11, na once na-receive nyo yung Article of Impeachment endorsed by the House of Representatives, you have to go forthwith. Wala yung forthwith ninyo, napunta sa puwet ninyo, mga animal, ano kayo, tinumbong siguro kayo ni forthwith, At kung ano-ano pang mga definition ang pinagbibigay ninyo bilang mga abogado sa salitang forthwith. Hindi naman daw kaagad-agad, hindi sabing immediate na dito na. Tingnan nyo pa yung definition ng forthwith Immediately. Sa Tagalog, agad-agad, animal. Sino ngayon ang lumabag sa Constitution? Sino ngayon ang nagmamalaki, nagmamatigas? Ngayon natanggal ka. Tapos sabi niya, sa kanyang pag-alis sa kanyang posisyon, inihayag ni Escudero ang kanyang pride sa mga nagawa ng Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kabilang ang hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. Mokong! Hindi naman magagawa yung hearing na yan kung hindi nagsalita ang Pangulo nung SONA Kung hindi nagbigay ng pahayag ang Pangulo sa presscon, inilabas niya yung top 15 contractors at yung mga ghost projects na mismong siya ang nag-ocular. Accomplishment nyo yon? Lagi naman kayong naghihiring at alam naman namin nung nakita namin yung ocular ng Pangulo na may mga ghost project, may mga ginawang proyekto na hindi maganda, hindi ayon sa standard, kung nga substandard nga. Tapos nag-hearing kayo, yun lang yun ipagmamalaki mo, nakakahiya naman, no? Tapos nabanggit niya daw yung the name should not be mentioned. Yung pala si Speaker Martin ang pinatutungkulan nila na ugat ng korupsyon. Pakitaan nyo na kasi kami ng ebidensya. Kayo dyan mga Duterte minions, ilabas nyo na yung ebidensya. Kung saan naliling si Speaker. Ito, sa Diskaya, naliling siya. Kasi binanggit ng Diskaya ngayon, pagdating sa Kongreso, sabi ng Diskaya, lang po, narinig lang po namin sa mga inuman ng mga congressman, yung mga lasing, pero wala po kaming physical contact na inabot yung pera, yung suhol. Wala pala Kaya hindi kayo makapagpalabas, gagamitin nyo pa yung Diskaya para ibaon si Martin. Hindi ko po dinidepensahan dito si Martin. Sabi ko sa inyo, mes ko na sa live stream ko. Pag ito si Martin nilabasan ng ebidensya na sangkot siya dito sa malaking anomalya sa flood scam, titirahin natin ito. Mananawagan pa tayo na imbestigahan ito at ipakulong. Di ba? Pero sa pagkakataong ito, wala pa kayong naipapakitang malaking matibay na ebidensya. So far, paano ko babakbakan si Martin? Alam palang magngangaw-ngaw ako, maging troll ako ni Martin, gaslight ko siya, ganon? Hindi po ako ganon mga kababayan. Evidence-based po tayo, pagbabakbak tayo. At magre-reaction tayo sa mga balita ng mga balita.
Hindi tayo yung gagawa-gawa na lang ng kwento, madaling maniwala sa mga disinformation campaign, lalo na itong mga anti-Marcoses, no? At mga, ewan ko, basta lahat ng anti-Marcoses. Now, sumagot po dyan si speaker sa sinabi nitong si Escudero kasi pinapatutyadahan na siya ni Escudero. Malinaw na ang mga pagdinig na ito ay ginamit hindi para sa katotohanan, kundi sa paninira. Ayan, ha? Iginiit naman ni Romualdez na malinaw na yan, yung pagdinig na yan. And worse, sabi pa ni Escudero, ni Romualdez, the accusations came from contractors themselves, those already under investigation and admitting responsibility for ghost projects. Correct. Kumbaga, ginamit nyo lang naman talaga ang diskaya. Sumulat pa kayo ng gawing witness, state witness ang diskaya sa pamamagitan ni Marcoleta. Na? Sumulat sa DOJ, gawin daw state witness. Hindi. Tapos nabanggitin ninyo yung pangalang Martin at Elizalde ko. Ulitin ko, hindi ko poprotektan itong dalawang ito. Tapos pagdating nga dun sa HOR, sasabihin nyo, wala po kaming direct contact. Nasaan yung credibility ninyo? Nilaglag nyo, tapos sabay bawi. Kumbaga, kain suka kayo eh. Sinuka nyo, sabay kinain nyo rin eh. Ano kayo? Baboy. Diba? Yan. Yung nananahimik na higante. Pilit nyo kasing pinapabagsak eh. Ano bang nyo kay speaker? Hindi naman tatakbong presidente ito. Walang karisma ito mga kababayan. Bakit? Hindi kayo napagbigyan Sino hindi napagbigyan? Si Tokmol. Hindi na siya napagbigyan sa kanyang confidential fund. Tapos sinasabi niya, kaalyado na ng mga lefties. Ng insurgency speaker. Ay nako. Walang ebidensya. Paano kayo kakampihan mga animal kayo? Ginamit nyo lang yung hearings, hindi para sa katotohanan, kundi para sa paninira. Parang si Amy Marcos, yung ginawa niyang hearing sa pagkidnap daw kay Digong. Kala mo, in aid of legislation. Anong in aid of legislation nagawa mo? Wala. Ang nagawa niya, nagpunta siya sa ombudsman, nagfile siya ng kaso para pigilan daw di umano si Boying na maging ombudsman kasi nabasa niya na sa kanyang bolang kristal. Buti na lang, bilog yung bolang kristal mo, hindi mahaba. So yan po mga kababayan, ginamit nyo lang daw ito. Yung hearings na yan. And worse, the accusation came from contractors na umamin sila lang. Tapos mandadawit pa kayo. Yung hearing sa Senado, naniniwala ako dyan. Coerce yan. Scripted mga kababayan. Ha? Okay? Next. Punta naman tayo dito kay Tito Soto. Yung bagong leader ng Senado. Ha? Kasi may umuugong na balita na patatalsikin daw po siya mga kababayan. Ha? Patatalsikin daw siya. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Hindi pa nga sabi ni Soto, hindi pa nga kami nagko-caucus, hindi pa kami naghihiring sa Blue Ribbon. Patatalsikin nyo na kaagad kami. Di ba? Kasi meron po diyan isang, ewan ko, Duterte yata yan. Alam nyo naman, magagaling sa disinformation ng mga Duterte saka mga minions nila. Na sinasabi daw sa Lunes, papalitan na ni Cayetano si Senate President Tito Soto at ang ilalagay na pro tempore ay si Marcoleta, gagawing Blue Ribbon, majority leader si Villanueva, balik majority si Villanueva. Kumbaga, panandalian lang yung saya ninyo, Soto at Lacson. Ano ang sabi ni Soto? Soto pumalag sa posibleng pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. Ano si dito Ano ang sabi ni Soto lang? Nagdududa tuloy si Soto kung ano ang kinakatakutan ng mga nasa likod ng nagpapakalat ng nasabing ulat. Fake news po eh. No, fake news. Sabi ni Lacson, fake news yan. Mga matatabil lang ang dila, mga nababat hurt. Quote, very dubious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan magpalitan agad. What are they so afraid of? Tama! Bakit kayo takot na takot? Bakit pag nagsimula na yung Blue Ribbon hearing ni Lacson tungkol dito sa flood scam, mayroon bang mabobokelya? May mabobokelya na panahon ni Digong? May mabobokelya panahon ni Gloria? O ni Panot? Dapat lang! Wag kayong magtago-tago, 'di ba Marcoleta? Lolo Grumpy Marcoleta. Ano kinakatakot ninyo? Bakit tinatry niyo pabagsakin ang Senate presidency ni Tito Soto? Kasi baka mabobokelya, 'di ba? Tama naman si Tito Soto. Why
are they so afraid of? Bakit? Kasi baka mapagalitan kayo ni Tokmol Sara Duterte. Baka ipatira na kayo kasi ang tatanga ninyo. Bakit kayo hindi marunong lumaban? Puro ako na lang, puro ako na lang. O, ganun talaga, mga tangat bobo ang kinuha mo eh. Hindi po ba? Ano ang sabi ni Ping Lacson? Fake news. Ha? Ano ang sabi ni Tito Soto? What are they so afraid of? Takot na takot kayo kasi mayroon kayong kalokohang ginawa. O, yun po lang. No? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.